Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Love Marie Ong Pauco o mas kilala sa screen name na Heart Evangelista ay unang nasilayan ng publiko nang siya ay pumayag na maging commercial model sa edad na 13. Base sa ulat, ang inspirasyon ng kanyang pangalan ay mula sa araw kung kailan siya isinilang, ang Valentine's Day. Bagamat siya ang bunso sa magkakapatid, si Evangelista ay nagsimulang umacting bilang aktres sa teen drama TV series na gimmick noong 1999. At sa loob ng ilang taon, hindi lamang ito naging teeny bopper idol. Pero kalaunan ay pinasok na rin niya ang iba't ibang movie projects. Nang ito ay lumipat ng ibang istasyon, ipinakita niya na hindi lamang siya isang aktres o modelo. Pero pinatunayan niya na kaya niya ring mag-host at kumilatis ng talent bilang isang judge sa isang reality-based search. Pero sa pagdaan ng panahon, kahit madalas siyang makita sa telebisyon, hindi iniwan ni Evangelista ang kanyang first love, ang pagmumodelo. Ngunit tulad ng ibang mga artista ay binalot rin ng iba't ibang kontrobersya ang buhay ng aktres dahil sa kanyang love life, lalo na noong ma-inlove ito sa aktor na si Jericho Rosales. Bagamat marami ang nadismaya sa hiwalayan ng dalawa, si Evangelista ay pinagpatuloy pa rin ang kanyang karera hanggang magkaroon ito ng ibang karelasyon. Ngunit lahat naman yun ay nauuwi lamang din sa hiwalayan. Nang sumikat ang social media ay nakakita ang aktres ng potensyal para ibahagi ang kanyang hilig sa fashion sa iba't ibang platforms. Kung siya ang tatanungin mo, para kay Evangelista, siya ay isang true fashionista at influencer sa mundo ng fashion. Unti-unti itong nag-post ng mga damit niyang sinusuot hanggang hindi na namamalaya ng mga tao na dumarami na ang kanyang followers na umabot na ng milyon. Sa dami nitong mga tagusunod ay hindi na niya kailangang lumapit sa mga brands. Sa halip ay kabaligtaran na ang nangyayari. Isa si Evangelista sa most sought endorser dahil naniniwala ang mga kumpanya na makakahakot at tataas ang kanilang sales kung mabanggit o iaalok na Evangelista ang kanilang produkto. Sa footage na ito ay makikita mo na mainit siyang tinanggap ng isang cosmetic line para i-endorse ang kanilang produkto. Sa press conference na yan ay binahagi niya na sa dami niyang ginagawa ay priority pa rin niya ang matulog mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nang malaman ng mga tao na maaga itong nagigising ay hinangaan siya ng ilan at naisip ng mga ito na kung anuman ang tinatamasa at ipinapakita nitong karangyaan sa social media ay deserve naman pala ng aktres dahil matyaga at masipag ito. Para kay Evangelista ay hindi trabaho ang kanyang ginagawa. Sa halip ay passion niya talaga ang maging fashionista. At sa halip na Philippine audience, ang end goal nito ay makilala sa mundo ng fashion industry sa buong mundo. Ilang taon simula nang maibahagi niya ang kanyang lifestyle sa publiko ay nakilala si Evangelista. Pero mas sumikat pa siya na makilala niya si Kevin Kwan na author ng nobelang Crazy Rich Asians na kalaunang naging pelikula na pumatok sa Hollywood. Sa interview kay Evangelista ay sinabi nito na bagamat kilala na siya sa mundo ng fashion bilang isang influencer, ang talagang nagbukas ng maraming oportunidad sa kanya ay si Kwan. Ang pagtawag at pag-contact nito sa kanya ay perpekto sapagkat may malaki siyang pinagdadaanan sa buhay. Sinabi niya na hindi siya bagay na ma-feature sapagkat hindi naman talaga siya ganun kayaman. Pero binahagi nito na pumayag na rin siya dahil sa sinabi ng author. Nang ma-interview si Kwan ay inilarawan nito na si Evangelista ay nihahalin tulad niya sa modern-day incarnation ni Audrey Hepburn na isang aktres at fashion icon noong 60s. Ang larawan na ito ang patunay na pagkatapos niyang makasama si Kwan ay lalong lumakas ang loob at nagkaroon ng malaking confidence sa Evangelista para makipagsabayan sa ibang mga fashion influencers mula sa ibang bansa. Pagkatapos niyan ay lagi na itong nasa front row seats ng mga fashion shows ng iba't ibang luxury brands. Bukod sa fashion, si Evangelista ay nilarawan din na isang painter. Ang kanyang mga gawa ay makikita sa ilang galleries at art shows sa Maynila. Advocate rin ito ng mga aso lalo na yung mga aspin o asong Pinoy.
Sa loob ng 2 dekada nito sa fashion industry, nakalikom na sa Evangelista na mahigit 10 milyong followers sa Instagram at mahigit 2 milyon sa YouTube. At kung isa ka sa masugid niyang fans, mapapansin mo na madalas niyang hikayatin ang kanyang mga followers na magtiyaga, maging masipag at mangarap ng mataas para magtagumpay sa buhay. Dahil sa magarbo niyang lifestyle na ipinapakita sa publiko, ang mga tao ay hindi na nagulat nang ibinahagi nito na marami siyang koleksyon ng mga bag. At di lamang simpleng bag pero ang mga ito ay luxury bags. Sa news article na ito ay nakalagay na ang isa nitong koleksyon ng Hermes Birkin ay kayang-kayang makipagsabayan sa handbag collection ni Nita Ambani na asawa ng isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Noong 2021, sobrang kasiyahan ang naramdaman ni Evangelista dahil tinawag siya na isa sa nangungunang luxury influencers ng Forbes France. At isang araw pagkatapos lumabas ang kanyang mukha sa billboard, ang produkto na hawak niya ay kaagad na ubos na nagpapatunay lamang ng pagiging epektibo niya bilang isang luxury endorser. Ayon sa author ng article na yan, tinatayang ang net worth ni Evangelista ay $4 million o mahigit 230 million pesos. Mapa video niya sa kanyang channel o simpleng litrato lamang na ibinabahagi nito, madalas na makita na lagi itong nakasuot ng Chanel dresses o kaya naman mula sa designer na si Carolina Herrera. Pero hindi lamang laging mamahaling mga damit o bagay ang ginagamit ito. Sa larawan na ito ay pinakita ng Evangelista na tulad ng iba, ay kumakain lamang din siya ng simple. May video pa nga sa channel nito na ipinakita niya na bumili siya ng damit sa ukay-ukay na 50 pesos lamang at ginamit niya yon sa isang fashion show para ipakita sa mga ito na kayang-kaya pa rin nilang makarelate sa kanya. Mas lalo pa ito naging maimpluwensya noong 2013 nang pakasalan niya ang nooy gobernador ng Sorsogon na si Chis Escudero. Noong ipinagdiwang ng kanyang asawa ang 50 kaarawan nito, ibinahagi ni Evangelista na noong 2007 pa lamang ay meron siyang crush sa politiko. 5 taon pagkatapos mag-cross ang kanilang landas, noong 2012 pala lumabas ang 2 at 4 na buwan ng una nilang paglabas, inamin ni Chis na sila ay exclusively dating na. 1 taon pagkatapos nilang opisyal na magkarelasyon, ibinahagi ni Escudero na gusto niyang pakasalan ang aktres. Pero ang pag-anunsyo niya ng impormasyon na yan ay ikinagalit ng mga magulang ni Evangelista. Sa press conference ay hayagan nilang sinabi na ayaw nila sa politiko at dapat na nitong layuan ang kanilang anak. Nalaman din ng publiko ang kanilang mga rason kung bakit ayaw nila kay Escudero. Sa press conference ay sinabi ng mag-asawa na nag-alsabalutan pala sa Evangelista sa kanilang bahay at hindi nila alam kung nasaan ito. Tinawag rin nila na alcoholic at hindi sila nire-respeto ni Escudero. Dumating siya doon, gusto niya makilala yung magulang ni Hart. Dumating siya doon for the very first time, nakasalampak siya doon. Amoy na amoy yung alak at parang nakakatakot, nakakabastos. Tulong, nagsumbong sa akin, nung dumating ako, yung anak ko, binubulyawan ko sa taas, sumisigawan, lasing. At yung bata naman, siguro, duwag naman yung anak ko na yun, may iyak lang nandoon. Nakita mo kung gano'ng pagkatao na, respeto ba yun? Nandun pa sa lugar namin. Kasunod ang press conference na yan, sa halip na mag-usap ng pribado, si Hart ay emosyonal na humarap sa kamera para ipagtanggol ang relasyon niya kay Escudero. At upang ibahagi ang side niya at para na rin protektahan ang kanyang imahe bilang public servant, si Escudero ay nagpaunlak din ng interview kung saan ipinagtanggol nito ang kanyang sarili sa mga akusasyon ng mga magulang ng kanyang nobya. Ang mga umpaw ko naman ay pumuwelta at sinabi ng mag-asawa na hindi nila matatanggap na hindi nito mabibigyan si Hart ng church wedding sapagkat matatandaan na ang una nitong kasal sa dati nitong asawa na Cecilia ay na-annulled noong 2012. Sa pagtatapos ng interview ay tinawag na naman nila itong bastos, arogante at alcoholic. Pero kahit ilang beses nilang tutulan ang relasyon ng dalawa, si Hart ay hindi nagpapigil sapagkat ito ay nasa tamang edad na at mahal na mahal talaga nito si Escudero. Pagkatapos ng panandalian nilang paghihiwalay, ang relasyon ng dalawa ay mas lalong lumago. At noong 2014, ang politiko ay ginulat sa Evangelista nang ito ay mag-propose. Kalaunan ay nalaman ng mga tao na bago ang proposal ay hiningi pala ni Escudero ang blessings ng ama ni Evangelista.
At 6 na buwan pagkatapos niyan, isang magarbong kasalan ang naganap sa isla ng Balesin. Ayon sa post ng South China Morning Post, ang kasal ng dalawa ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 8 milyong piso para sa 3 days and 2 nights na selebrasyon. Pero kahit nasa kanilang mag-asawa na ang lahat, kahit anong gawin nila ay hindi sila magkaanak. Ngunit ang mga tao ay hinangaan sila ni Escudero kung paano nila dalhin ang kanilang mga problema. Sa vlog na Evangelista ay pinasilip nila kung ano ang setup nila pagdating sa aspeto ng pera. Si Escudero na nooy senador na ay sinabi na meron silang prenuptial agreement. Kung anuman ang pagmamayari ng aktres at modelo ay kay Hart lamang at kung anong meron siya ay kay Hart din. Noong 2021, sa video na ito ay makikita na naging maayos na rin ang relasyon ng ama ni Evangelista sa kanyang asawa. So, bakit kayo nag-away dati? Dito, Ni Cheese? nag-away. Hindi ko naman siya naging kaaway. Bakit di ka pumunta sa wedding? Sayang, naging bati na sala kami noon pa. Kasunod ng video niyan ay makikita rin sa video na ito na ang ina ni Evangelista ay pinuri ang pagsasama ng kanyang anak sa senador. Advice mo sa marriage ko naman? You're fine. You're happy. Okay? You allow each other to grow. More me You allowing her don't you to don't stunt your growth. Wala na siyang stunt na growth. Yun na yung growth Hindi, niya. kailangan ikaw full grown ka na. Kumbaga. But you don't cramp her style. I think that's what's good about their marriage. Yeah. Ang mga tao ay masaya sa balita na tanggap na ng pamilya ni Hart si Escudero at puring-puri ng publiko ang maayos na dynamic na mag-asawa kahit 15 taon ang tanda ng senador kay Hart. Pero ang magarbo at masayang pagsasama ng mga ito ay nasusubok ngayong taon lamang. Ang pangalan ng asawa nito na si Escudero na nooy nakaupo bilang Senate President ay idinadawit sa maanumalyang flood control project. Sa tindi at laki ng issue, si Escudero ay pinatalsik sa kanyang posisyon ng kapwa niya mga senador noong nakaraang buwan lamang. Ayon sa mga senador, maraming dahilan kung bakit ito napatalsik sa pwesto, tulad ng pagbabago ng alyansa sa Senado. Ang ilan ay sinabi na hindi sila kontento sa paghawak nito sa impeachment ng Vice Presidente. Ngunit ang iba ay malaki ang hinala na ang talagang rason kung bakit ito napatalsik ay sa kadahilanan na questionable ang naging pag-uugali nito sa issue ng korupsyon. Nang bumaba sa pwesto ang kanyang asawa at naging ordinaryong senador na lamang ito, dinaluhan ni Evangelista ang speech nito kung saan inakusahan ni Escudero na si Romualdez ang nasa likod ng nangyayari sa kanya. Ang mga tao ay tinuwanan ng effort ni Evangelista at kaagad na mga itong inakusahan ng influencer na nakinabang din sa nakaw na pera ng bayan. Isang araw pagkatapos mapatalsik si Escudero, ang abogado na si Eldridge Marvin Asiron ay idinimanda ang senador. Ang kaso nito ay nakabase sa serious concerns over the integrity of campaign finance, public procurement, and corporate transparency. Sa madaling salita, questionable at nakakabahala ang kaugnayan ni Escudero. Sa mga dokumento mismo mula kay Escudero's Statement of Contributions and Expenditures, si Lawrence Lubiano ang top donor nito noong 2022 election. Ito ay nagbigay ng donasyon na 30 million pesos para magamit ito sa pangangampanya. Sa mga dokumento noong 2021 hanggang 2024, makikita din na bumaha at sunod-sunod ang mga iginagawad na proyekto ng gobyerno sa Centerways Construction. Ang top contractor mula sa Sorsogon ay tinatayang nakahakot ng flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 5 bilyong piso. Ang Centerways Construction ay ang pang-7 sa listahan ng top 15 flood control project contractors na isiniwalat ni Marcos na maanumalya. At kung magaling kang manghula, 96% na kanilang proyekto ay nakafocus sa Bicol at Central Visayas. Sa 54 na proyekto sa Sorsogon, 36 dito ay ginawa sa 1st District na matatandaan na matagal na naging baluarte ni Escudero. Ang mga tao ay mabilis na binatikos at inakusahan ang senador na isang trapo at kurap. At sa kadahilanan na marangya ang pamumuhay ng kanyang asawa, ang lifestyle na Evangelista ay kinwestiyon na rin kung papaano ito nakakakuha ng napakaraming mga luxury items.
Ang ilan sa internet ay ginamit ang impormasyon na ito dahil makikita mo na sa lahat ng mga senador noong 2015, si Escudero ang pinakamahirap, ngunit matatandaan, noong nakaraang taon sa 39th birthday ni Evangelista, ito ay niregaluhan ng kanyang mister ng singsing na ayon sa mga tao ay nagkakahalaga ng 56 million pesos. Ang influencer na ito ay inisa-isa ang detalye ng singsing at sinabi nito na ang Paribas stone na nakalagay sa singsing ay mas mahal pa sa diamond. Right now. Forget how expensive they are. Finding one of Heart's quality is nearly impossible. Like the earth just doesn't make that. Now I can't tell you the exact origin of her ring, but if it's a Brazilian Paribas, this 3-carat one on First Dibs was $450,000. Heart's looks to be like 5-6 carats, meaning that if it's of Brazilian origin, it likely costs well over $1 million. If it's from Mozambique, it's still definitely well over $100,000. Ngunit kung magbabasa ka sa comment section, ang mga Filipino ay hindi napigilan ang kanilang mga sarili na batikusin hindi lamang ang influencer pero pati na rin si Evangelista. Halos lahat sila ay nagkasundo na meron silang kontribusyon sa pera na pinimbili sa singsing na yon, na indikasyon na ang tax nila ang ginamit ni Escudero. Ang mga tao, lalo na sa Reddit, ay ni-lifestyle check ang mag-asawa at naging mainit ang mata ng mga ito sa mga luxury items na pagmamay-ari ni Evangelista. Kahit ang mga aso nito na nagsusuot ng branded items ay hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ng publiko. Naungkat din ang influencer ay meron din palang apartment sa Paris na nagkakahalaga ng 30 hanggang 80 million pesos. Naniniwala ang mga tao na si Escudero ang nagbayad noon sapagkat ang 2-bedroom apartment ay di umano'y nakuha ni Evangelista noong 2022. Kung kailan nakatanggap ng donasyon si Escudero ng 30 million pesos mula kay Lubiano. Ngunit ang mga gamit sa loob ng unit na yan ay hindi rin basta-basta dahil ang upuan na ito ay naiulat na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 700,000 pesos. Kahit ang simpleng mga dekorasyon dyan ay hindi rin bababa ng 37,000 pesos. Sa dami ng bumabatikos sa kanya, si Evangelista ay hindi na rin dinaluhan ang paborito nitong Paris Fashion Week. Ngunit para buweltahan ng mga taong kung may kwestiyon sa yaman niya, ay nagsagawa siya ng live sa social media. And even those of you who say bad things about me or whatever, I think you were asleep when I was up at 4 a.m. working already. Even when people weren't looking, I never stopped working. I had a goal, I had a dream, and I'm very proud of everything that I have achieved. But the sad reality at this point is that sometimes it's very hurtful that as an independent woman like myself, I'm so independent. I am so hardworking and I have pride in what I do. And that is diminished. Your hard work is diminished. Your hard work is all of a sudden nothing just because you are now a mere political wife, which is so, not that I'm insulting other women out there. She demanded that I get a prenup with my now husband, which means we have complete separation of assets. What is mine is mine. What's his is his. And so being a woman who is independent, who is working hard, to be dragged in this situation where I have not done anything. I have just been concentrating on my job, on my passion, which is my lifeline. At tulad ng inaasahan, ang masugid na fans na Evangelista ay ipinagtanggol ang influencer. At sinabi ng mga ito na mayaman na talaga ang pamilya nito simula pa lamang. Kung titingnan at magsasaliksika sa background ng mga umpaw ko, ay malalaman mo na ang Chinese-Filipino family niyan ay ang nagmamay-ari ng Barrio Fiesta restaurant chain. Meron din ang mga itong sugar plantation sa Camarines Sur.
Nakadagdag rin sa pagmamayari nila ang Everlasting Pictures na isang film production company. Sinabi ng mga supporters nito na kung anuman ang natatamasa at nabibili ng influencer ay pinaghirapan ni Evangelista. Ngunit para sa mga taong bumabatikos dito, ang influencer ay paniguradong hindi nakikinabang sa pera ng kanyang pamilya sapagkat lagi nitong sinasabi at ipinagmamalaki kung gaano siya ka-independent at kung paano siya magtrabaho para magkaroon ng sariling pera. Ang publiko ay nagkasundo na ang biglang pagyaman ni Escudero ay mula sa mga pera nitong natatanggap na mula sa maanumalyang transaksyon mula sa flood control projects. Ang abogado na nagdemanda dito ay naniniwala na kung ito ay tumatanggap ng donasyon mula sa firm ni Lubiano ay nakumpormesa na ang moral nito, kaya hindi na ito nararapat na maglingkod bilang isang politiko. Ang private lawyer ay sinabi rin na pagkatapos nitong manalo sa 2022 elections ay mas dumami pa ang kontrata na naigawad sa Centerway Construction and Development Inc. na umabot sa 15.9 billion pesos. Pero kahit ano pa ang itapo na pamapatikos sa kanya, si Escudero ay matapang na sinabi sa kanyang speech sa Senado na ang tao sa likod ng lahat ay si Romualdez. Inakusahan niya ito na isang korap habang si Romualdez naman ay sinabi na ang dating Senate President ay gusto lamang ibaling ang issue sa ibang bagay. Iminungkahin nito na sa halip na mag-imbento ng kung ano-ano, mas makakabuti kay Escudero na harapin na lamang ang mga isyung ibinabato sa kanya. Ngunit ang mga tao na nag-oobserba sa nangyayari sa bansa na wag na silang magturuan sapagkat kahit kumampi ka kay Romualdez o Escudero, ang mga idolo mo ay parehong nasasangkot sa nawawalang bilyong halaga ng flood control projects. To my friends who said, "Huwag kang magsalita," I wouldn't be this angry if I had it easy. I wouldn't react with so much rage and depression. I'm not going to use that. I wouldn't cry or be upset about something if it was something I didn't work hard for. I'm going to take legal actions, and I will again not take this sitting down. This is my job. This is my lifeline. I don't even think I have a purpose if you're gonna tell me not to work. Narinig mo na idedemanda ni Evangelista ang mga taong direktang inaakusahan siya na isang nepo wife at galing sa nakaw ang mga bagay na napapakinabangan niya. Pero ang mga tao na nakapanood ng mahabang live na yan ay sinabi na hindi nila kailangan ng mahabang paliwanag mula sa influencer. Sa halip ay iminungkahin nila na kung wala talaga itong itinatago, ay ipakita ni Evangelista ang ITRs o income tax returns nito sa nakaraang 10 taon at 1702 ng negosyo nito tulad ng Luxol PH. Para sa kanila, ang mga salitang binitawan nito sa kanyang live ay isang pananakot lamang. Kaya para mabilis matuldukan ang issue ay sinabi ng mga ito na dapat itong gawin ang ginawa dati ni Chris Aquino na nagpakita ng mga dokumento na nagpapatunay na nagbayad ito ng tamang halaga ng buwis at alam ng lahat ng mga tao kung saan nanggagaling ang lahat ng yaman nito. Pero kahit anong paratang ibato ng publiko kina Escudero, sa litratong ito na ibinahagi ni Evangelista ay tila sinasabi nito na kahit anong mangyari ay susuportahan niya ang kanyang asawa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.